Another day and another episode ang ating pag-uusapan ngayong araw, kaya naman tara at samahan niyo ako. Hello everyone, kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants niyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today is the continuation ng ating video from yesterday's episode about flame red variegated or flame red China variegated repotting to a bigger pot. And sa dulo ng video yesterday ay napakita ko yung isang malaking sanga na pwede pang graftan ng new variety. And today ay yun na yun. Magagraft ako ng something fresh and pure, and tama po kayo, kulay puti na variety ang ating ilalagay. But before tayo pumunta dyan, syempre lalagarin ko muna yung upper portion ng rootstock para malinis and makuha natin yung fresh na part ng rootstock. Dahil tuyo na yung pinakaibabaw ng sanga na yon, and ang need naman natin is yung fresh pa at magagandang portion or area ng mga rootstock para mas mabilis mabuhay yung ating sayon na ilalagay sa rootstock. So, gagamit ako ng manual na lagari kasi ayaw natin gamitin yung portable saw dahil nakakatakot baka maputol natin yung isang sanga, and ayaw natin mangyari yon kasi yon yung pinakasanga ng variegated flame red. Kaya ito munang manual para at least kontrolado natin ang paglalagari, and yun nga lang mas matagal pero carry na. And dahan-dahan lang ako guys dito kasi takot akong masugatan ng lagari. And ewan ko ba, ba't parang ayaw pa makisama ng lagari dito sa bahay. Hindi siya yung smooth like sa mga napapanood ko sa TV or sa mga movies. Pero ba't nung ako na ang gagamit hindi na ganun kaayos. And guys, bear with me kasi nung nag-start akong mag-alaga ng bougainvillea, doon ko lang ulit na try na maglagari, pero nakakatuwa din kasi marunong din pala tayo kahit papano. And para mas madali yung pagputol ko, bawat side ay nilagari ko na, and then ginamitan ko na ng cutter para matuluyan na. At saka ko naman nilinisan ang itaas ng pinagputulan gamit ang blade para matanggal yung mga uneven na area and para mas malinis tingnan and mas magandang i-graft. After natin malinisan, ready na tayong mag-graft. So, ang napili kong variety na i-graft ko ay si Hawaii White. Mangyayari white and red itong combination ng project natin today. And yan, ipapakita ko sa inyo yung magiging future flowers and combination nila na kulay red and white. Maganda siyang combination kasi mas lalong titingkad yung kulay na red sa puti. And since variegated din naman itong si Hawaii White, kaya bagay na bagay siya kay Flame Red Variegated. At bago tayo magpatuloy and habang tayo'y nagbabahagi ng bougainvillea variety natin today, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea variety. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matigang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Dito sa pag-graft ko ay madali na lang, and guys, alam nyo ba, nakakatuwa kasi mas nakakabisado ko na ang pag-graft. Mas nadadalian na ako unlike nung una kong try kasi naku, ang hirap talaga. Maalala ko lang na yung unang graft ko ay hindi naging successful, pero hindi ako sumuko at nagtry lang ako ng madaming beses until makuha ko yung tamang technique. So parang wala namang talagang tamang technique, pero mas nasasanay ka lang sa pagka-graft and mas natututunan mo talaga yung tamang pagka-graft. So, manood ka lang sa mga videos online, ganun guys, para mas makita nyo kung paano yung tamang pagka-graph kasi minsan graft lang tayo ng graph pero hindi natin
nakikita or nagagawa yung tamang pag-graft ng mga bougainvillea. Noong una kong graft, nanood pa ako noon sa YouTube kung paano, and akala ko noong una ay madali lang, pero nung actual na, naku, mahirap din pala. And now, sanay na tayo at may napapabuhay na tayo mga grafted bougainvillea. Pero I am not saying na magaling na tayo, na sobrang galing na, dahil may mga science pa rin naman na hindi nabubuhay or hindi nagiging successful. Yes po, namamatayin pa rin naman tayo ng mga scion. And kaya ang isang technique sa grafting ay yung try lang ng try until makuha mo yung tamang pagka-graft. Kasi even yung mga magagaling na magaling na mag-graft ay may chances din na hindi nagiging successful yung grafting nila. Kaya try lang ng try, guys. Yun yung technique. And another tip, guys, I always use clean and new blade sa grafting para masisigurado natin na malinis at walang mga fungus or any bacteria yung blade pag ikakat na natin yung skin ng RS. Pero pwede din namang gumamit ng grafting blade na gamit na or na-used na, pero linisan mo na lang yung gamit ang alcohol or hydrogen peroxide para mas malinis, di ba? And para mas may chance na maging successful yung grafting natin. And by the way, guys, 3 scions pala ng Hawaii White ang nilagay ko para more chances of winning. Para kahit kung hindi man maging successful yung dalawa, ay meron pa rin isa na matitira or otherwise. And ayan, guys, isang tip lang, if medyo malaki naman yung RS mo, better na maglagay ka ng more than 1 na scion para mas malaki yung chances na may mabubuhay ka. In my case, since may kalakihan yung RS ko, naglagay na lang ako ng 3 scions, and sayang din naman din kasi kung itatapon ko yung nakat kong scion, di ba? And another tip is dapat yung scion na gagamitin nyo ay yung fresh pa. As in fresh pa na kakaputol lang sa mother plant. And this way, makakasiguro tayong may moist pa yung scion natin kasi bagong putol lang. And wag naman tayong gumamit ng scion na yung kulubot na o yung tuyot na. For sure, hindi yon magiging successful. And another thing is, unahin mong i-cut yung RS kesa yung scion para mapapanatili pa rin natin yung moist ng scion pag ilalapat na natin sa rootstock. Mabilis kasing matuyo ang mga scion pag nakat mo na ng V-shape. Yes, V-shape kasi yung pagkakat ng scion para mag-swak siya sa skin ng RS. Kaya dapat agad-agad yung paglalapat sa RS. And yung iba naman ay ginagamitan nila ng aloe vera to keep the moist pa rin ng scion bago ilalagay sa rootstock. Since magulang na yung rootstock ko, ay paglalapat ng skin to skin ng RS and scion ay nakalagay sa gilid para mas mabilis mabuhay. Pero pwede din naman na gitna natin ilagay yung scion. Basta skin ng RS ang na blade mo, ha. That way, mas malaki yung chance na mabubuhay yung scion, and dapat mo ding piliin pala yung healthy na scion na graftable, ha, and wag yung malalambot na scion, most especially yung talbos na area. And after that, pwede mo nang lagyan ng grafting tape and saka mo naman balutan ng cleared plastic para kita mo yung progress ng scion if may chance ba na mabubuhay or otherwise. Pag clear na plastic kasi, makikita mo na kung may sign of life na or wala pa. Kaya yun ang piliin nyo. Wag yung plastic na malabo. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman, don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next episodes. Bye-bye!